So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 1, Day 4. So umpisahan ko na to. Babasahin ko yung mga Bible verses natin. Una, Matthew 3:15-16. For it is fitting for us in this way to fulfill all righteousness. And having been baptized, Jesus went up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him. So itong verse na binasa natin ay isang incident nung ang Panginoong Jesus ay nabautismuhan. So isipin nyo, ang Panginoong Jesus ay nabautismuhan. Amen. So alam natin lahat na ang Panginoong Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya sa Biblia, binanggit sa atin na siya ay naging laman. Ang ibig sabihin na naging laman, naging tao. Subalit ang pagkakabuo ng ating Panginoon ay hindi katulad natin. Hindi katulad natin. Sapagat siya ay walang biological father, siya ay nabuo sa sinapupunan ng isang babae na virgin. Ito ay si Maria. At sa Biblia, binabanggit na ang kanyang pagkakabuo sa sinapupunan ni Maria ay mula sa Espiritu Santo. At dahil diyan, siya ay nagkaroon ng dalawang kalikasan, divino at human. At siya ang unang Diyos-tao na nabuo dyan. At ang Panginoong Jesus ay nabuhay dito sa lupa ng 33 and a half years. Oo, nabuhay siya. At siya ay binautismuhan. Subalit nung siya ay babautismuhan, parang nag-alangan si John the Baptist. Sapagat kilala na niya ang Panginoon, meron siyang pangitain at pinakilala pa niya ang Panginoon. Bilang ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tapos dumating ang Panginoon sa kanya para bautismuhan. Kaya parang ayaw ni John. Di ba? Sinabi ni John na maging yung sintas ng sandalyas ng Panginoon, hindi siya karapat-dapat na magkalag. Ganon kadakila ang Panginoon sa kanya. Kaya nung dumating ang Panginoon para bautismuhan, parang ayaw niya. Pero ito yung sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, fulfill all righteousness. Sa ganitong paraan, gagawin natin ang lahat ng katwiran. Yan ang sinabi ng Panginoon. Kaya sa Panginoon, nanggaling itong salitang ito, na ang kanyang pagbabautismo ay upang isagawa ang lahat ng katwiran. Na ang ibig sabihin, kapag tao ka, dapat mabautismuhan ka. Na maging ang Panginoong Jesus na higit na dakila kay John at sa ating lahat, ay kailangan ding mabautismuhan sapagat siya ay naging tao. At ang pagbabautismo ni John noong panahon na yan, mga kapatid, ay ang termination ng laman. Nang ibig sabihin, ang tao ay laman. At bilang laman, siya ay walang halaga sa mata ng Diyos. At ang pwede lang sa kanya ay mailibing. Kaya yan yung bautismo ni John. Ang ibig sabihin, lahat ng tao ay naging laman at dapat mailibing. Kaya ang bautismo ni John ay hindi katulad ng ating bautismo ngayon sa aspekto ng bautismo sa Espiritu. Sapagat ang ating bautismo ay merong bahaging hindi nakikita. Yan ay ang bautismo sa loob ng Espiritu bilang realidad. Noong panahon ni John, dahil hindi pa naproseso ang Panginoon, ang bautismo ay termination. Nililibing ang laman. Nililibing ang laman. Kaya lahat ng tao dapat mabautismuhan. At
ang Panginoon ay naging tao at naging laman din. Bagamat ang kanyang laman ay walang bahid o kalikasan ng kasalanan, pero naging laman din siya. Kaya isang katwiran na siya ay dapat mabautismohan din. No, kaya ang pagbabautismo ay pagsasagawa ng lahat ng katwiran, sabi ng Panginoon. Pero ito, ang Panginoon ay nabautismohan, mas dakila. Pero mayroong mga tao na ayaw mabautismohan. Kapag ikaw ayaw mo mabautismohan, so mas tinuturing mo yung sarili mo na mas dakila ka pa kaysa kay Kristo. Oo. At yung iba naman, nabautismohan nga, pero na-delay. Hindi din maganda. Pinakamaganda pa rin ang mabautismohan agad. Na ang ibig sabihin, kung dumating ang panahon na ang pagbabautismo ay dinala sa iyo, inalok sa iyo, dapat mag-amen ka agad. Sapagkat ikaw ay isang laman. Sa mata ng Diyos, ang laman ay walang halaga. Ang laman ay dapat mailibing. At yan ay katwiran. Amen. So ako, nabautismohan. At the age of 24. Okay din yan. Hindi ako tumanggi, hindi ako nag-inarte nung sinabi sa akin, dapat mabautismohan ka. Amen. So sana, yung mga hindi pa nababautismohan hanggang ngayon, marinig nyo ang salitang ito. Ito ay pagsasagawa ng katwiran bilang isang tao na naging laman. Kaya huwag nyo lang ipagtagalin yan. No. Sabagat kung hindi ka nabautismohan, sakaling hindi ka nabautismohan. Meron din ako nakitang ganyan. Dinilay, hanggang namatay yung tao, hindi nabautismohan. Paano mo haharapin ang Panginoon? Paano mo siya haharapin? Na siya ay nabautismohan, na higit na dakila kaysa sa iyo, at ikaw, tinanggihan mo ito. So, nawa, yung mga mahal natin sa buhay, marinig nila ito, at ang Espiritu ay hipuin sila. Amen. So, Matthew 11:29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart." So ano naman yung word dito na kailangan nating i-highlight? Yung learn from me. Sabi ng Panginoon, learn from me. Matuto kayo mula sa akin. Na ang ibig sabihin dito, dinala ng Panginoon yung kanya sarili sa atin upang tayo ay matuto mula sa Kanya. Pwede natin gamitin yung salitang siya ang ating pattern. Pattern, huwaran, modelo, na mula sa Kanya matuto tayo. So gusto mo bang matuto? Kung gusto mo, dapat kunin mo ang Panginoon bilang pattern. Siya mismo ang nagsabi nito. Learn from me. Matuto kayo mula sa akin. At pwede kong sabihin, siya lang ang pwedeng magsabi nito. No. Bagamat si Paul, sabi ni Paul, be imitators of me. Parang pareho din. Di ba? Maging katulad, ako ay maging katulad nyo, kayo maging katulad ko, imitator. Gumagaya. Pero si Paul may right na sabihin yan sapagkat natuto siya mula sa Panginoon. So kung may mga kapatid na talaga natuto mula sa Panginoon, pwede nyo naman sabihin yan. Gayahin nyo ako. So, kaya nyo ba sabihin yan? Mga kapatid, gayahin nyo ako. Ako hindi ko kayang sabihin yan. Honestly, hindi pa ako umabot sa ganyan. Na tumayo ako sa sinabi ko, gayahin nyo ako. Hindi pa. Oo. So, kung kayo, umabot na kayo sa ganyan, edi pwede naman kayong huwaran. May mga kapatid na naging huwaran din. No? At yan ay na-discuss nung sila ay pumanaw na. Doon sa kanilang burial. Nadinig ko yan. Itong brother na ito ay isang huwaran. But,
At a certain aspect lang naman. Hindi katulad ng Panginoon. Lahat ng aspekto ng kanyang pamumuhay, siya ay isang pattern. Amen. As the first God-man, Christ lived on this earth in a particular way for the accomplishing of God's eternal economy, which ultimately consummates in the New Jerusalem. The very center of the four Gospels is Christ. Matthew 1:18 and 20 say that this God-man's conception was of the Holy Spirit. The God-man was one person, but of two sources. The first source is divine, and the second source is human. He was one person of two natures, human and divine. So kanina binanggit ko na ang kapanganakan ng Panginoon ay isang pagkakabuo sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa sinapupunan ng isang virgin. Wala siyang biological father. Ito ay binuo, iprinoseso ng Espiritu Santo sa sinapupunan ni Maria. At dahil dyan, nabuo ang unang God-man, ang Panginoon. Siya yung una. Ang ibig sabihin ng God-man, isang tao na meron dalawang nature, divine at human. So ang Panginoon ang una na God-man dito sa lupa. At kanina binanggit natin na siya ay naging huwaran sa atin. Paano ba siya naging huwaran? Ito ay may kinalaman sa kanyang pamumuhay bilang Diyos tao. Pwede ko sabihin, hindi natin kayang gayahin talaga ang Panginoon. Walang makakagaya sa Kanya. Imposible. Maski na gusto mong gayahin, hindi mo siya magagaya sapagkat ang Kanyang pamumuhay ay may kinalaman sa Kanyang dalawang kalikasan. Hindi siya isang ordinaryong tao na nabuhay dito sa lupa. Pwede mong gayahin, katulad ng mga hero, mga bayani, pwede mong gayahin yan. Pero ang Panginoon, siya ay isang huwaran na hindi pwedeng literally gayahin. Ang pwede lang natin matutuhan ay ang prinsipyo ng kung paano siya nabuhay dito sa lupa bilang isang Diyos tao na nagsagawa ng isang pamumuhay para sa katuparan ng walang hanggang layunin ng Panginoon, ang kanyang ekonomiya na mapapasok doon sa bagong Jerusalem. Kaya salamat sa unang God-man. Siya ang ating model, siya ang ating prototype, at tayong lahat ay hinuhulma upang maging katulad niya sa buhay, sa kalikasan, sa pamumuhay, at sa lahat ng aspect. Amen. Christ's ministry commenced through his baptism. Before he carried out any part of his ministry, the first thing he did was to be baptized to fulfill the righteousness according to the way of righteousness brought in by John. So ano ito? Ang Panginoon ay nabuhay dito sa lupa ng 33 and a half years. At ang kanyang ministeryo ay nag-umpisa nun siya ay 30 years old. At ito ay tumagal ng 3 and a half years. So, 3 and a half years ang ginugol ng Panginoon para sa kanyang heavenly ministry dito sa lupa. At bago niya inumpisahan yan, ang unang ginawa niya ay nagpabautismo muna siya. So, yun yung commencement ng kanyang ministeryo. No? At ang kanyang pagbabautismo ay ayon sa bautismo ni John na dinala ni John dito. Ano ba yung bautismo ni John? Ayun, hapyaw, binanggit ko kanina. Noon nandito si John, sabi niya, magsisi kayo sapagat malapit na ang kaharian ng mga kalangitan. At pagkatapos magsisi ng tao, boom, baptize. So tayo naman, manampalataya kayo. Manampalataya kayo. At kung sila'y nanampalataya, boom, baptize. May konting pagkakaiba. Di ba? Ang magsisi ay ang bumaling sa Diyos.
At ang mabautismuhan ay ang mailibing. Mailibing ang iyong lumang tao. Yan ay sa panahon ni John. Sa panahon ni John. Pero sa panahon natin, ang manampalataya ay tanggapin ng Panginoon at ang bautismuhan ay bautismuhan sa kanyang kamatayan na medyo related din sa pagbabautismo ni John. Okay? At ang bautismuhan tungo sa tres unong Diyos na wala nung panahon ni John. Kasi ang Panginoon hindi pa siya na proseso. Amen. So yun yung pagkakaiba. The Lord Jesus recognized that according to His flesh, His humanity, He was good for nothing but death and burial. Jesus needed to be baptized because He became flesh. And the flesh in the eyes of God is good for nothing but death and burial. To bury such a dead person by baptism is the way of righteousness. Tama naman. Di ba? Lahat ng laman dapat mabautismuhan. Maging ang Panginoon na naging laman, dapat din mabautismuhan. Bagamat sinasabi natin, ang kanyang pagiging laman ay kaiba sa ating laman. Ang kanyang laman, wala namang ano yan. Wala yan nature ng sin. Pero laman pa rin na kailangan mabautismuhan. Kaya yun yung ibig sabihin ng Panginoon. Kaya kanina sinasabi ko, kapag ikaw ay tao, dapat ka mabautismuhan. Kasi ikaw ay laman. Huwag mo nang pagtagalin yan. Diba? Tama lang yung mabautismuhan. Madala sa kamatayan. Walang iniwan sa patay. Wala nang silbi yan eh. Good for nothing. Aanin mo yan. Maaaring nung buhay siya, napaka-resourceful niya. Napakadami niyang ginagawa. Ang galing-galing niya. At maraming nag-appreciate sa kanya. Pero nung namatay siya, he is good for nothing. Kailangan siyang mailibing na. So yun ang ibig sabihin yan. Huwag mo na i-preserve yan. Kayong mga nagtatagal pa, hindi pa nababaptize, huwag nyo na i-preserve yan. Naalala ko isang kwento. Noong dati raw sa Taiwan, may isang namatay. Tapos yung asawa niya, ayaw niya ipalibing yung asawa niyang namatay. Oo. Kasi sabi niya, meron siyang paniwala na mabubuhay daw uli yung asawa niya. Kaya ayaw niya ipalibing. Wala magawa yung mga tao, kundi mag-intay din. Kaya tumagal na siya. Nandoon lang yung bangkay sa bahay niya. Hindi nililibing. Pero, nung sobrang tagal na, yung gobyerno ang nag-utos, ilibing mo na yan. Kaya, talaga doon ang punta. Lahat ng flesh, okay, dapat mailibing. At yan ay gawain ng katuwiran. At huwag ka nang umangal. Amen. Amen. So today's reading na ako. In the performing of the miracle of feeding 5,000 people with 5 loaves and 2 fish, He trained His disciples. In Matthew 11:29, the Lord told the disciples that they needed to learn from Him, indicating that He was their pattern. So, naalala nyo? Kanina lang sinabi natin. Sabi ng Panginoon, learn from me. At sinasabi ko, dapat siya ay pattern sa atin. So, yun ang sinasabi sa atin. At dito binigay sa atin yung incident ng Panginoon ay nagpakain ng 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. So sabi sa atin, mula diyan, ang dami nakakita. Mula sa pagsasagawa nito, tinuruan ng Panginoon ang mga disipulo na matuto mula sa Kanya. So ano ang natutuhan nila mula dyan sa feeding na yan? O ito, basahin natin. Matthew 14:19 says that He took the 5 loaves and 2 fish, and when He was going to bless them, He looked up to heaven. Looking up to heaven indicates that He was looking up to His Father in heaven. This indicates that He realized the source of the blessing was not Him,
He was the sent one. The sending one, the Father, should be the source of blessing. So yun ang dapat matutuhan. Maring sabihin ninyo, simple yan, pero matinding lesson yan. Na nung nagpakain ng Panginoon, bago niya blines itong 5 loaves at 2 fish, sabi niya ganun, He looked into the heaven. Tumingin muna siya sa kalangitan. Tumingin muna siya sa kalangitan. At yan ay dapat natin matutuhan. Na bago mo gawin ang anumang bagay, tumingin ka muna sa kalangitan. So anong ibig sabihin ng tumingin sa kalangitan? O magbasa ulit tayo. Here is a great lesson for us to learn. A great lesson for us to learn. Ano yung great lesson na ito? Tumingin siya sa langit. Yan yung lesson na kailangan ma-learn natin. At ito yung incident na dinala sa atin. Most readers of the Bible would pay attention to the miracle of creating something from nothing performed by the Lord Jesus in Matthew 14. We need to see the pattern that the Lord set up for us here. We need to remember that He looked up to the Father in heaven and blessed the 5 loaves and 2 fish in front of His disciples. So yun ang lesson. Yun pala. Kaya sabi niya, marami mga nagbabasa ng Biblia. Hindi nila pinansin yung pagtingin ng Panginoon sa kalangitan. Ang tinitingnan nila directly kung paano niya ginawa yung miracle at napakain niya ang ganyang kadaming tao. Ganyang kadaming tao. Mula sa 5 tinapay lang at 2 isda na blines niya. Ang dami, libu-libong tao. Isipin mo, pakainin mo sa ganyan. Sabi, tindi ng miracle na ito. So nakafocus sila doon sa miracle. Pero sabi ng Panginoon, learn from me. Ano ang kailangan natin i-focus at matutuhan? Yung kanyang pagtingin sa kalangitan bago niya ginawa ito. Mga kapatid, matuto tayo. Matuto tayo. Amen. Amen. After His blessing in this way, amen, He told the disciples what to do. No doubt, what He did was a pattern for the disciples to learn from Him. Amen. So, paulit-ulit, ang dapat nating maalala rito ay ang kanyang pagtingin sa Ama bago niya blines. Yung 5 loaves and 2 fish. Huwag na natin masyadong pansinin yung miracle. Ang kailangan sa atin, Panginoon, ano ba yung gusto mong matutuhan ko? Yun ang mahalaga. Doon tayo mag-focus. Kasi alam ko, ang mga tao, napaka-curious sa mga miracle eh. Ano sila yung, may nangyaring gano'n. Naku. Kaya minsan, nane-neglect natin yung bagay na dapat natin matutuhan. Kasi occupied tayo ng mga konsepto, ng mga kababalaghan. Sa kababalaghan, may nangyaring gano'n. So, minsan madidisib ka dyan pag ganyan yung konsepto mo. Sabagat mula sa kaaway, may mga kababalaghan din nangyayari. Di ba? Marami din na ginagawa ang kaaway. At kapag na-focus ka dyan, mapofocus ka sa kaaway. Pero sa Panginoon, may mga bagay siyang ginagawa na worth na ating matutuhan. Amen. So according to this pattern, we have to realize that we are not the sender, but the one sent by the sender. Regardless of how much we can do, we should realize that we still need the blessing from the source, from the sender, that we can pass on to the benefited ones. This is a big lesson that I want to stress. Amen. So ito, binanggit niya yung sender. At yung send ones. Alam niyo kasi sa prinsipyo ng tres unong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu, ang Ama ang sender. Siya ang nagsugo, tagasugo, pinagmulan. So siya ay nandoon sa ganung posisyon.
At ang Panginoon naman ay ang isinugo. Kaya sa gawain, nagsugo, isinugo, mataas ang Ama. Mas mataas siya kaysa sa Anak. Pero sa level ng Triune God, equal sila. No, kaya ang sender ang mas mataas. Kaya ang Panginoon, nung tumingin siya sa langit, kinilala niya na ang Diyos ang pinanggalingan o pinanggagalingan ng lahat ng mga blessing. So yun ang yun ang great lesson dito. Kaya ba niyang i-bless yung 5 loaves at 2 fish nang hindi siya titingin sa langit? Kaya niyang gawin yan. Ibig sabihin, siya ay Diyos. Kaya niyang gawin yan, mga kapatid. Walang duda yan. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Kundi kinilala niya ang Ama, ang kadakilaan ng Ama, bilang isa na nagsugo sa Kanya at bilang isa na pinanggagalingan ng mga pagpapala. Wow! Mga bagay minsan na pwede mong gawin, hindi mo gagawin upang bigyan ng karangalan ang isa na nagsugo sa iyo. At ito ay isang lesson na gusto ng Panginoon na matutuhan natin. Alam mo, tayo ngayon, gumagawa tayo, naglilingkod tayo, at busy tayo, marami tayong ginagawa. Pero huwag mong kakalimutan ang sinabi ng Panginoon. Apart from me, you can do nothing. Nang ibig sabihin, lahat ng bagay dapat gawin mo sa pamamagitan niya. Gawin mo sa pamamagitan ng Espiritu. Gawin mo sa prinsipyo ng buhay. No. At siya lang ang pwedeng maging source ng lahat ng mga ginagawa natin. Kaya yung term na siya yung may unang pwesto, ibig sabihin wala tayong pwesto. So yan, ang isang matinding lesson na pinapakita sa atin. So nung una, hindi ko na naintindihan yan. Looking to heaven. Pero siyempre ang ministeryo, pinakita niya sa atin ng malinaw ang isang pattern. Yan ay walang iba kundi si Kristo na hindi gumagawa sa kanyang sarili. So tandaan niyo, sinabi ko kanina, siya ay may dalawang buhay, dalawang kalikasan. Ang divino at ang pagkatao. Okay. Upang gawin niya ang kalooban ng Ama, kailangan i-apply niya ang dibinong buhay at kapamahalaan na meron ang Ama. No, at ito ay ginawa mismo ng Panginoon. Pwede na niya i-bless, pero tumingin muna siya sa sangkalangitan. May mga bagay sa buhay natin, pwede mo nang gawin. Go na, nagmamadali tayo. Pero kung proper ka, hindi. Titingin muna ako sa Panginoon. Mabaling muna ako sa Kanya. Pray ko muna itong bagay na ito. Minsan mabagal, okay lang yan. Ang mahalaga, natuto tayo. Natuto tayo na isagawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoon. Wala si Job niyan. Wala si Job niyan. At ito ay ang God's economy. Amen. So, ang unang tao, okay, ay naging modelo natin. Tayo marami mga tao ngayon na mga Diyos tao rin. Dapat matuto tayo. Amen. O ito, after performing the miracle, the Lord went up to the mountain privately to pray. Amen. So pagkatapos niyang gawin yan, nagmamadali siya. Pumunta siya sa bundok at nanalangin siya sa Ama. Matutuhan din natin yan. So ito isang bagay na pwede ko sabihin na kasama sa ating mga natututuhan
Oo. The Lord did not remain in the issue of the miracle with the crowds, but went away from them to be with the Father privately on the mountain in prayer. Oo. So, pagkatapos ng miracle, sigurado, appreciate na ng mga tao yung ginawa niya. Aakapin siya niya, pagkakaguluhan siya, sasambahin siya, at naku, Panginoon, pero hindi niya pinayagan yan. Pagkatapos niyang i-bless, dalhin ang blessing sa kanila, na ang pinanggalingan ay ang Ama, umalis na siya, umakyat sa bundok, nanalangin. So, matuto ulit tayo. Let's learn. Amen. The Lord did not remain in the issue of the miracle with the crowds, but went away from them to be with the Father privately on the mountain in prayer. O ito, if we go to a certain place and have a great success, would we leave right away or would we remain in this big success to enjoy it? So yun ang tanong. Kung ikaw ay nagpunta sa isang lugar, o sabihin na natin, simpleng nagsalita ka, nagbigay ka ng message. Ang great mo, ang galing ng message mo, ang ganda ng message mo. Mga tao na bless sa'yo. Success yan. Ibig sabihin, bago ka nagbigay ng message, nanalangin ka sa Panginoon, humingi ka, tama naman, tumingin ka sa langit, at nagbunga yan ng blessing. At ikaw ay naging isang channel of blessing. At ang mga kapatid, ramdam na ramdam nila yung pagpapala mula sa iyo. Anong gagawin mo? Mananatili ka ba dyan? Magpapabanjing-banjing ka muna at i-enjoy mo yung situation na ganyan? At yung mga kapatid, i-appreciate ka? Gagawin mo ba yan? At intentionally, sasabihin mo pa sa mga kapatid, anong tingin nyo sa message ko? Okay ba? Okay? Ano tingin nyo? Sa suot ko, okay. So mga kapatid, so minsan, nagtataka din ako eh. Minsan may mga speaker tayong ini-invite. Pagkatapos mag-speak, mga nagmamadali. Sasakay na daw sa aeroplano, baka raw mali, tatakbo na. Minsan pagkatapos mag-speak, hindi na uupo, alis. Hindi ko maintindihan, ba't mga nagmamadali itong mga tao na to? Hindi pa makipagkwentuhan muna, na-bless tayo, gusto natin makasama muna sila. Pero hindi, umaalis na. May ibig sabihin pala yun. So, maganda pala yung ganon. Oo. Yung Panginoon talaga, tinuturuan tayo. No, na huwag natin nakawin ang glory ng Panginoon. Kung na-bless sila dahil sa ating mga pagsatsagawa, wala rin naman tayong pwedeng ipagmalaki. Sapagkat yung source ng blessing, hindi naman tayo. Kundi dumaan lang sa atin bilang mga channel. Di ba? Kaya bigay natin yung glory sa Panginoon. Umalis na tayo dyan. Amen. So anyway, sa atin naman, ang pinakamahalaga, yung intention mo. Hindi naman itong mga rules and regulation na kailangan ginagawa. Kundi kailangan natututo tayo na huwag tayong maging parang somebody. No, bagamat tayo ay nagagamit ng Panginoon, pero huwag tayong maging somebody. Kailangan lagi mong itanim sa isip mo na ang source ng blessing ay hindi tayo. Pwede kang gamitin ng Panginoon para mag-bless sa isa, pero hindi pa rin ikaw ang source of blessing. Amen. So, yun. Amen. So, we need to see and follow the pattern of the Lord Jesus. The word privately is very meaningful. This means he did not let the people know that he was going to pray. Otherwise, they would have followed him. Amen. So, hindi naman niya sinabi saan siya pupunta. Akit ako sa bundok para manalangin sa Ama. No, pero yun ang kanyang ginawa. Pagkatapos ng isang malaking pagpapala, umalis na siya agad, umakyat sa bundok at
nanalangin sa Panginoon. No? At ano kaya piniprinay ng Panginoon? So maaaring nag-pray siya according to God's economy. Na Panginoon, itong mga taong ito, bagamat napakain sila physical, pero wag mong gawin itong mga material na bagay, okay, na maging daan para sila ay ma-occupy o maghabol o magpagal sa mga bagay na nasisira. So kailangan mag-pray tayo. So pinakamaganda pa rin, pagkatapos nating gumawa ng mga paglilingkod sa Panginoon, maski yan ay nakapagdala ng blessing sa mga tao, kailangan pa rin nating manalangin. Sapagkat si Satanas ay tuso. No? Kaya ang follow-up ng prayer ay mahalaga. Umakyat siya sa bundok, ibig sabihin, this is a private prayer. Siya lang at ang Ama, okay, ang nandiyan dyan. No? Kaya ang ating buhay, dapat may mga private prayer din. Kung saan dumudulog tayo sa Panginoon, niluluhod natin, dinadala natin ang kanyang mga gawain. No? At ito ay isang bagay din na kailangan matutuhan natin mula sa Panginoon. Merong private prayer. Hindi ito na kumot nakapagdala ka ng isang blessing, nakakapag-accomplish ka, relax ka na, pwede ka na magbakasyon. Uy, tapos na. Ay, ilang araw kang hindi natulog o nagpagal. Ngayon, na-release mo na yung burden. Oo, o nagawa na yung mission, o tapos na siya. Hindi. Ang Panginoon, hindi siya nag-relax. Pagkatapos niyang gumawa ng isang gawain, pumunta siya sa Ama at nanalangin. So, ibig sabihin sa gawain ng Panginoon, walang relaxation, walang bakasyon, no? Kundi isang tuloy-tuloy na pagsasagawa na hinahaluan ng panalangin. So, I like these three phrases. To be with the Father on the mountain and in prayer. We should learn from the Lord's pattern here by exercising to be with Him on the mountain in prayer. His looking up to heaven means that He had no trust in Himself. His going up to the mountains means that He wanted to be with the Father in prayer. Okay, so dalawang great lesson. So yung unang lesson ay ang kanyang pagtingin sa Ama. O, ang pagkilala niya na ang Ama ang pinagmumula ng lahat ng mga pagpapala. Pangalawa, ang kanyang private prayer sa Ama kung saan siya ay umakyat sa bundok upang manalangin. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming pattern. Palagi mo kaming gabayan at turuan kung paano maglingkod sa iyo. Salamat, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala sa panahon na ito. Kami ay mga channel mo lang, Panginoong Jesus. Turuan mo rin kami manalangin. Palaging nananalangin, nagsasalamuha sa iyo ng private. Salamat sa mga lesson na ito. Amen.